to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. And lumalabas na yung mga congressmen na rin, sila na rin ang mismong kontraktor. No? Ang sistema dyan, sasabihin na lang ng congressman na para hindi halata na siya yung kontraktor, kukuha siya ng isang kontraktor din, bibigyan na lang niya ng royalty, let us say 3%, at sasabihin niya, huwag ka mag-alala, bibigyan pa kita ng isang project, ikaw na rin ang gagawa ng isang multi-portfolio. Napayag na rin yung kontraktor. Ang importante sa kanya, meron siyang kahit pa paano may kinikita. Okay, ayan na nga, no? Yung ating pag-uusapan ay itong si Mayor Magalong ay ipinuking at ibinulgar itong mga kabalastugan na mga ginagawa nitong mga kongresista dyan sa House of Representatives. Ayan, harap-harapan ang mga kabalastugan, no? Ang pangungurakot di umano dito sa mga House of Representatives na mga ilan sa mga kongresista dyan. Ginagamit nila itong flood control projects at yan ang ipapakita natin mamaya at ipaparinig sa inyo itong mga revelasyon ni Mayor Magalong. Matindi at mainit pa. Okay? At ito, pag-uusapan rin natin itong si Vice Ganda, no? Rumesbak dito tayo na mga DDS, no? Sa isang concert niya, no? Na talagang ipinakita niya doon na talagang minamak niya, okay? Mocking si Tatay Digong, no? Minamak niya, na-mention niya yung jet ski ni Tatay Digong at jet ski holiday raw na libre ang may promotion raw sa mga DDS papuntang The Hague ICC. So meaning to say, pinaglalaruan niya, pinagbabash niya, no? Parang tinatawanan pa niya ang kalagayan ni former President Duterte. Okay? Pinagtawanan niya kasi gumagawa siya ng mga ganong mga show gamit itong issue sa politika. Okay? At hindi tayo papayag dyan. Babanatan rin natin si Vice Ganda doon, no? Kung ano ang kamalian sa ginagawa niya. Dapat bang i-include niya sa kanyang mga ganitong mga show, mga concert na isyong pampolitika, na this is very sensitive, and at the same time may ginagawa pa siya dito na hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. And remember, ikaw Vice Ganda is a influencer. Okay? Isa ka, artista ka, maraming humahanga sa inyo. Tapos magpapalabas ka ng mga words na hindi maganda na nakikita ng mga bata. Okay? Mamaya babanatan yan natin lahat yung ginagawa ni Vice Ganda. Okay? Pero pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos, no? Nahanda na raw siyang tumulong sa Amerika kung sakasakaling ang Amerika ay tutulong sa Taiwan kung sila ay makipagbakbakan sa China. Patay tayo dito kasi madadamay tayo sa digmaan ito. Kung binalita ito ng ABS-CBN, mamaya ipapakita ko yan. Nakakatakot po itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Pati ako, natakot ako dyan, that's my opinion. At ito, pag-usapan rin natin nagkomentaryo itong si Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara. Okay, yun ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel.
ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ayan na po, no? Unahin muna natin ito. Ito. Papakita natin yan. Ayan. Binalita ito ng ABS-CBN News, no? Sa kanilang Facebook page. Sabi dito, Philippines will have to get involved should all-out war erupt between US, meaning America, China over Taiwan. Sabi yan ni Marcos. Ibig sabihin, ang Pilipinas raw ay makialam at ma-involve kung sakasakaling bakbakan itong China at ang Taiwan. Kasi hindi naman papayag ang Amerika na manood lang sila kung magbakbakan itong China at ang Taiwan. Siyempre, ang Amerika, tutulong ito sa Taiwan. Tayong Pilipinas, dahil sobrang halik sa puwet itong si Bongbong Marcos sa Amerika, ay ang Pilipinas raw will have to get involved. Meaning, ang mga sundalo natin, duda ako nito that's my interpretation, idadamay niya, ipapadala niya doon sa bakbakan. Ang bastos mo talaga, Bongbong Marcos, kung ganito. Away yan ng China, Imagine that one, Away ito sa China at Taiwan. Siyempre, itong Amerika makikialam. Siya rin, gusto rin niyang makialam, di ba? Si Bongbong Marcos. Di ba, mas mabuti, Bongbong Marcos, kung tumahimik ka na lang? Di ba? Huwag mong pakialaman ang away ng China at ang Taiwan. Bahala na ang Amerika dyan. Magpakitang tao ka pa, tutulong ka sa Amerika? Tutulong ka. Ang Amerika, kailangan pa ng tulong natin? Ang laki-laking bansa. Tayo dapat ang tulungan, Marcos. Ang liit-liit ng country natin, dapat ang Amerika ang tutulong sa atin. Anong kaplastikan nito ginawa ni Bongbong Marcos na siya pa ang tutulong sa Amerika dito sa bakbakan ng China at Taiwan? Sobrang layo ba? I will give you an example Merong nag-away. Ito ay example na yung mga bata pa tayo. Tingnan, meron tayong mga kaibigan, merong mga bata na nag-aaway. Example lang ito merong nag-aaway, dalawang bata. Tapos yung best friend mo, sabi ng best friend mo, ay, kilala ko ito. Kaibigan ko yung isa niyan. Tutulong ako. Tutulong siya sa suntukan. Yung best friend mo, dahil tumulong siya sa suntukan, nakialam ka rin, tumulong ka rin sa suntukan. Tama ba? Anong tawag doon? In common sense, tama ba yun? Ang peaceful ng buhay natin, makialam ka dyan sa bakbakan nila. Di ba? Sobrang, yan ang hirap kasi kung meron tayong presidente na bangag. Yan ang hirap sa atin. And ito pa, Bongbong Marcos. You will get involved dyan. Ako po'y natatawa sa iyo. Ito yung tipong presidente na tapang-tapangan. Bakit ko ba nasabing tapang-tapangan? Yung baha nga, yung baha ngayon na nangyari, ang bilis-bilis mong nag-give up. Sabi mo pa, dahil hindi mo ma-solve yung baha natin, sabi mo pa, masanay na kayo kasi it's a new normal. Nako po!
Sa baha pa nga, problema pa nga sa baha natin sa Pilipinas, give up ka na, wala ka ng solusyon. Sa bakbakan pa? Sa bakbakan ka pa mag-involve dyan? Di mo nga kaya isolve yung sariling problema sa bansa mo. Tapos mag-involve ka dito sa bakbakan ng Taiwan at China? Bangag ka ba? Di ba? Yeah, you get the logic? Baha. Yan ang una nating isolve. Kasi kung dadating na naman ang August ngayon, ha? Tag-ulan pa ngayon. Kung uulan na naman next month, kung uulan na naman next month, baha na naman. Yun ang pagtuunan ng pansin mo. Bilisan mo. Ganon sana. Hindi mo masolve yung baha. Para sabihin mo lang sa taong bayan, new normal na yan eh. New normal. New normal na yung baha. New normal na ang baha. Hindi na masolve yan. New normal na natin. Huwag mong sabihin ganon, ganyan. Sasabihin ni Bongbong Marcos. Kasi hindi mo kaya eh. Dapat nga, cramming na tayo, di ba? Kung nagka-cramming ka na, bilisan mo, mag-cramming ka. Ayusin mo yung mga drainage, tapos bilisan nyo yung mga kinurakot na flood control projects, no? Yung mga kabalastugang ginawa ng mga kongresista. Dapat ganun, maalerto ka, kasi may pararating na naman na ulan na malakas. Ganun sana. Pero ang inatupag niya, itong away ng ibang countries. Ha? Remember, Bongbong Marcos, ha? Di ko lang alam, ha? Merong mga nagsabi-sabi na itong ganitong gesture ni Bongbong Marcos, this is impeachable offense. Kung siya man ay gagawa nito, this is impeachable offense. Dahil sa panahon ng kampanya ni Bongbong Marcos, sinabi niya dati na friends to all, enemies to none. At gagawin niya kung ano yung ginagawa ni Duterte dati, di ba? Kasi nga, si VP Sara ang kanyang running mate, di ba? Hindi. Binoto natin si Bongbong Marcos. Aaminin natin, ya. Maraming bumoto sa iyo na mga DDS kasi nakikipagkalyado ka kay VP Sara. Binoto ka namin kasi akala namin, makig-peace ka, peace talks with China kung anong gagawin natin dyan sa pinag-aagawan na West Philippine Sea o South China Sea. Peace talks. Kasi hindi natin kaya makipagdigmaan. Wala tayong kasangkapan. That's the reality. Yung mga keyboard warriors dyan na hindi nga marunong lumabas ng bahay, magko-comment na naman dito. Wala ka rin karapatan mag-comment kung kahit nga ikaw hindi ka marunong lumabas ng bahay. Shut up ka. Shut up. Wag kang mag-comment dito. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ito ang ibinoto natin na gagawin niya. Yung mga promises niya during the campaign, hindi ito. So binodol tayo. This is maraming nang magsasabi. I'm not so sure kung totoo ba yan. Pero impeachable offense raw, no? Mag-comment kayo kung is this an impeachable offense. Okay? At eto pa. Sasakit talaga ang ulo nyo dito sa presidenteng ito. Eto. Sabi niya dito. Ito naman ay komentaryo niya sa nangyaring pag-archive ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. There has been no trial, so the merits of the case have not been examined. Tried, adjudicated, argued, discussed, so accountability just doesn't come into it. People have to understand. It is a procedural question. Bongbong Marcos. Alam nyo, Bongbong Marcos, nag-comment siya, parang sinabi niya dito na ang na-dismiss raw o ang binasura raw ay yung procedural process
na ma-held accountable si VP Sara. Yung para bang investigasyon o impeachment trial na doon sana ipaliwanag ni VP Sara ang kanyang sarili. Yun raw ang natanggal. So ibig sabihin, so ang accountability ni VP Sara doesn't come into it. Hindi raw napatunayan. Okay? So Bongbong Marcos, yung statement mo yan sa mga supporters mo na mga loyalista, no? Sasabihin na naman nila na oo nga no? Si VP Sara talaga hindi matutuklasan yung mga corruption niya dahil hindi naman tinuloy ang impeachment trial. Yun ang sasabihin ng mga bobong mga loyalista niya. Alam mo, Bongbong Marcos, sa totoo lang, ang Supreme Court, bago nila ito binasura, ibig sabihin, kahit sasabihin mo pang impeachment procedure lang ito o kung yes, the procedural question o anong sabihin mo, may nakita ang Supreme Court na malinis si VP Sara. May nakita ang Supreme Court na ang lahat ng ito ay useless dahil pamumulitika ng tambaluslos mong pinsang buo. Okay? So meaning to say, naniniwala ang Supreme Court na malinis si VP Sara. Hindi man siguro in the technicalities, pero meron silang nakita. Kasi alam ko yan huwag na tayong magbulahin itong Supreme Court. Kung alam nila na nangungurakot itong si VP Sara at meron talagang gagawin na impeachable offense, matagal na itong inaprubahan nila na matuloy itong impeachment trial. Pero wala Meaning to say, malinis si VP Sara. At yun rin ang nakita ng Senado. Well, kung tatanungin mo ang House of Representatives, alam na natin ang sagot. Halik sa puwet sila sa leader dyan na Tambaluslos. Kasi si Tambaluslos, itong si Tambaluslos dyan sa House, alam ng Supreme Court at ang Senado na ambisyon niyang maging presidente. At ito na yung pulot dulo dito. Ito na yung pulot dulo. Tatanggalin muna nila si VP Sara para peaceful na tumakbo itong si Tambaluslos. Di ba? Para peaceful. Wala siyang kalaban. Sanay naman siya dyan walang kalaban. Di ba? Comment kayo dyan. Ito, punta na tayo dito sa ginawang mocking ni Vice Ganda sa mga DDS at ni former President Duterte. Ganito kabastos si Vice Ganda na ang treatment niya kay Tatay Digong. Mahal nating Tatay Digong. Ganito niya binastos. Tingnan nyo panoorin nyo. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited waterboarding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to BTS only. Big crowds and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang ina niyo. Unang-una, okay? Unang-una. Ito yung comment. Ito yung comment ko, unang-una. Sa end ng kanyang matatawag ba natin itong parang icebreaker o sa isang kanta ni Regine? I don't know kasi hindi ko naman kabisado ko anong concert ito, anong show ito kasi hindi naman ako nanonood sa kanila At the end sa kanyang bloopers dyan, no, na lumalabas siya bigla. Kasi trending itong ads na ito Jet ski holiday, ganyan.
ang last na sinabi niya is, "Wag niyong subukan mga putang ina niyo." Yan ang sinabi niya dito sa sa concert na ito. Remember, Vice Ganda, ito yung unang ibabanat ko sa iyo ha. Remember, yung mga nanonood dyan sa concert na yan, kahit mga, alam ko naman, I know for sure merong mga batang nanonood dyan kasi Vice Ganda artista Yung mga fans mo, it is all ages, of all ages. Kahit nga siguro mga elementary, from elementary to 18 years old, 18 years old to 50 plus, yung mga tumatangkilik sa iyo, mga fans mo. Okay lang sa mga matatanda. Pero how about sa mga bata na nag-iidolo sa inyo? O yung mga LGBT na mga bata? Mga gay na mga bata na nag-ano sa iyo? Fan mo. Tapos i-insert mo yung word na jutang ina mo nyo, huwag niyo akong subukan. 'Di ba? Isa ka sa impluwensyang tao sa larangan ng sa mga artista. You are a failure, Vice Ganda, sa pagiging artista mo. Yung mga advice mo sa showtime, yung mga sa contestant mo, ganun. Mabubura yun lahat, yung mga magagandang ginawa mo. No? Sa totoo lang, mabubura yan dahil sa mga ganitong mga pangginagawa mo. Remember what he did? Sige, pagbigyan na natin. She did. Remember what she did sa kay ako, wala na akong respeto dito ha. Kahit akong sasabihin ko dito kasi I don't alam ko dito sa inyo maraming idolo dito, pero hindi ako mag-idolo sa mga taong mga bastos. Alam nyo itong taong to, no? Kung ano yung ginawa niya kay Jessica Soho noon, na tahimik na nananahimik lang itong si Jessica Soho, but paano niya binastos sa joke niya patungkol po sa, ayaw kong sabihin, hindi pa namin yun nakakalimutan, Vice. Okay? Hindi namin nakakalimutan. At dito sa post na ito, may nakita akong nag-comment sa ilalim. Sabi dito, Vice, binabash mo si former President Duterte. Matanda na yun ha. Matanda na yun. Akala mo naman, Vice Ganda. Sabi doon sa comment section dito ha. Kasi ang nag-post siguro nito is parang share ito ni Cathy Bindag. Nakita ko, dinownload ko. Sabi doon, Vice, si Kifay Chu siguro yung nag-comment, no? Na-remember ko. Sabi doon na, Vice, akala mo naman wala kang matanda na magulang na kung minamak mo. Kasi hindi po magandang tingnan, nakakulong na nga si Tatay Digong doon sa dahig, nagdudusa, tapos bibiruan mo ng ganito? 'Di ba? Wala namang ibang pinatutungkulan siya kahit hindi niya binanggit si Duterte, si Tatay Digong dito, obvious naman, 'di ba? Kasi sabi niya, promo raw ito ng DDS, sasakay ng jet ski papuntang, yun ang naunawaan ko sa joke na ito ha. Sasakay ng jet ski, meaning jet ski, si Duterte naman ang nagsasabi niyan, 'di ba? Yung biniro ni Duterte yung patungkol sa jet ski. It's hyperbole yung ginawa ni Tatay Digong, pero ginawa nilang literal. Jet ski raw papuntang dahig, promotion raw sa mga DDS. So meaning to say, binabanata niya ang mga DDS. Kasi alam natin na galit ito kay Tatay Digong. Remember, Vice Ganda, noong birthday mo, ginigreet ka pa ni Tatay Digong ng happy birthday, Vice Ganda? Naalala mo yun, Vice Ganda?
Tapos ito yung ipapalit mo? Ito yung kapalit na ibinigay mo? Alam mo, Vice Ganda, tama yung sinabi ni VP Sara. Ang gaba, guys, Vice Ganda ha, ang gaba dili magsaba. I hope, Vice Ganda, hindi ka magabaan. Okay? I hope lang, Vice Ganda, na hindi ka magabaan. Kasi time will come when you are at your lows, kagaya ni Tatay Digong ngayon, nasa pinaka-low siya sa kanyang buhay ngayon, tapos ginaganyan mo pa, binabash mo pa ng ganyan. Ewan ko na lang, Vice, when you are sa iyong pinakamahirap na kalagayan sa iyong buhay, tingnan natin anong mangyayari sa iyo. At ikaw ay ibabash. Tingnan natin kung ano ang mafe-feel mo. Wala ba akong problema sa mga kasamahan niya sa Showtime, sina Arn Curtis, Vong, si Jong. Wala akong problema doon eh. Mga mababait yun ng mga tao eh. Ito lang talaga siya. Bastos. Okay? Jet ski holiday, ganun. Bawal raw itong promotion na ito sa mga Pinklawan at sa Dilawan. Siyempre, yung mga Pinklawan, Dilawan, tumatawa rin sila. Ang saya-saya nila. Vice, bago mo sana sinabi yan, inisip mo muna sana yung mama mo, di ba? Yung nanay mo. Matanda rin yun, Vice. Si Tatay Digong, matanda yun, ha? Sana inisip mo rin yung nanay mo. Okay? Kasi kahit ganyan yan si Tatay Digong ngayon, may mga anak rin yun. Kagaya mo, anak ka ng isang senior citizen. Kaya ako nawala talaga akong respeto dito sa baklang ito kasi wala sa lugar yung mga ano niya eh. Below the belt na. Below the belt na. So, yan lang ang masasabi ko sa iyo. Sana sana hindi mangyari sa iyo ang pinaka matinding gaba sa buhay mo. Sana hindi mangyari sa iyo. Okay? Sana lang. Kasi kung ikaw ang sa panahon na wala ka ng pera, sa panahon na luluma ka rin kay Vice Ganda, luluma at luluma ka, magiging matanda ka rin at mawawala ka rin sa kasikatan mo sa showbiz. Tingnan natin sino yung mga tunay na mga kaibigan mo. Masaya ka lang ngayon kasi may pera ka. Pero kapag wala ka ng pera, Vice, ewan ko na lang kung yung mga taong nasa palibot mo ay tutulungan ka pa o mamahalin ka pa. Good luck sa iyo, Vice Ganda. Yun lang masasabi ko sa iyo, ha. Tingnan lang natin yung mga ganyang style mo. Tingnan natin. Kasi sikat ka pa ngayon eh. At may pera ka pa. Tingnan natin when you are at your lows. Okay, punta na tayo dito sa kay Mayor Magalong. Ipapakita natin itong video na ito bilang awareness sa taong bayan na ganito na po ang mga some of the government officials, especially ang mga kongresista, kung paano ninakaw ang pera natin. Ito, panoorin ninyo. Yung mga flood control projects. Baka mayroon po kayong masasabi. Statement or any statement. Ito nga yung mga paboritong mga project ngayon ng ating mga mababatas, lalo-lalo na sa mga miyembro ng mga House of Representatives. At ako'y nagulat ng itong mga pinadala sa akin ng mga photos at pictures ngayon, ebidensya. Kasi marami nang kumukontak sa akin at pinapakita nga nila itong mga projects na ito yung mga sponsored or initiated by certain congressmen. And lumalabas na yung mga congressmen na rin, sila na rin ang mismong contractor. Grabe. Ang sistema dyan, sasabihin na lang ng congressman na
para hindi halata na siya yung contractor, kukuha siya ng isang contractor din, bibigyan na lang niya ng royalty, let us say 3%, at sasabihin niya, huwag ka mag-alala, bibigyan pa kita ng isang project, ikaw na rin ang gagawa ng isang multi-purpose. Papayag na rin yung contractor. Ang importante sa kanya, meron siyang kahit pa paano may kinikita. Pero nakakalungkot dyan, yung gagawin project. Dahil talagang matindi ang pandaraya. Meron nga akong picture dito na ang nakalagay sa program of work is a 12 meter or 9 meter pala naman sheet pile. No? Pero nung nasira na yung embankment, imagine that one, ha? Kongresista ka at kontraktor ka pa. Ay, daming pera. Tapos, pero lumabas na. Ang congressman, kukuha siya ng isang tunay na kontraktor. Wala ka nang gagawin. Gagamitin lang ang lisensya ng kontraktor na yan. Na assuming ikaw na yung nagpatakbo ng trabaho. Ganyan. Busog na busog ang mga congressman. Isang picture na isang sheet pile na ang haba lang is 1 meter. So, tinanong ko doon tinanong ko yung kakilala ko. Sabi ko, posible ba na baka naputol naman? Sir, imposible po mapuputol yan. Hindi po mapuputol yan. Ibig sabihin, dinaya na kagad nila. Pangalawa, ganun din yung gabyon. Explain nila sa akin lahat. Ang isang araw, in-explain lahat sa akin ng isang engineer, paano nila dinadaya lahat yung gabyon. Ito yung mga 1 by 1 na mga wires na talagang nilalagyan ng mga bato. Ganun din pala mga pandaraya nila. At for some reason, kasabot na rin nila yung mga taga-DPWH sa pandaraya nila. Kasi meron namang project management officer dyan. Grabe. Na, kumbaga, bakit natotolerate na gano'n? Kaya, ang nangyayari ngayon, pag dumaan ngayon yung malakas na ilog, lakas na karet, kakainin niya yung ilalim dahil hindi na siya nakagabyon. So, these are the things na mga ginagawa nilang kalokohan dyan. At ang nakakalungkot dito, this is a safety issue. It endangered the lives of many of our constituents dahil marami sa kanila apektado dito. Correct. Another is yung yung markup sa presyo ng sheet piles. Alam mo, sa merkado, per kilo yan. Ang sabi sa akin ng isang supplier, Mayor, ang presyo niyan is sa merkado, from the supplier, mga 34 pesos yan pag in-import namin yan per kilo. Tandaan niyo, yung isang 12 meter na sheet pile, aabot siya ng 556 kilos. So, 34 pesos per kilo. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 38 or 39 pesos. May kita na siya dyan. Pero tingnan niyo yung mga detailed unit price analysis. Meron dyan, umaabot dyan ng mga 72, 78, Grabe. merong 90. Dinoble ang presyo, ha? Isipin mo lang per kilo yan. Ganyan na lang kalaki yung kanilang markup. Ginagawa yan ng mga DPWH. Siyempre, gagawin nila yan para at least... Grabe, sobrang mahal yung kukuha sila ng, di ko lang alam, like semento ba, ganon. Per kilo is 34. Tapos, ang standard price talaga is 34 pesos ang per kilo niyan. Pero, ini-increase ng supplier, 37 pesos. So, may ginansya siyang 3 pesos per kilo. Okay? Pero ang ginagawa ng gobyerno para makakurakot sila, gagawin ng, di ko lang alam kung paano, gagawin nila yung presyo na 70 pesos. So, mas malaki yung tubo, no? But, let's say 30 pesos yung tubo. So, saan mapupunta yung 30 pesos? Ganyan po, winaldas nila ang pera ng taong bayan. They can cover yung porsyento na ibibigay din nila, i-deliver nila dyan sa mga napakakurap na mga politiko na yan. Grabe. So, ang dami nilang scheme. Napakarami nilang scheme. At ang isa pa rito is, itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito'y nangyayari na. Matagal na nangyayari ito. At lalong tumindi itong
for the past 3 years. Kaya kailangan na natin tultukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na itong mga kalokohan nila. So I hope na tuloy-tuloy lang po yung ating kampanya laban dito sa corruption at itong pagtataguyod pa ng good governance. Maraming salamat po. Kay Mayor Benji. Sir, si Manny Tupas, Philippine Star. Ask ko lang, sir, mga ilang, yung dinisclose nyo kanina, mga ilang congressman po yan, and saan ho sila mostly, saan silang regions, even without going to details po. Thank you. Itong dalawang congressman nato na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon. Ito congressman. Booking kayo rito. Maganda-handa na kayo. Area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon eh. Dumarating na mga impormasyon ngayon. Kaya naghihintay nga ako kung sino mag-iimbestiga so that we can provide all this information to sa investigating body. So sa ngayon, wala kaming alam. I'm trying to inquire kung sino talaga ang designated na main investigator office, investigating agency. Pero wala pa naman. So naghihintay pa ho kami. Pero marami na akong nagpapadala sa amin ng mga iba't ibang mga informasyon. These are very critical and essential important that would prompt the investigators and at the same time provide them the necessary lead para alam nila kung saan sila, ano yung focus nila. I've done this in the past, yung investigation dyan sa kalokohan dyan sa Nilian in 2015. And I was called by President Pinoy. At pinatawag niya kami mismo sa Malacanang at talagang verbally dinesignate niya ako as the lead officer, investigating officer dito sa anomalies. And in fact, during our first case, inabot nga kami ng 5 months sa first case pa lang. And we were flooded with a lot of information. Nagulat na lang kami na hindi lang tip of the iceberg eh. Kumbaga yung nakakit pa lang namin yung dulo pa lang ng isang pin. At ang dami palang kalokohan yan dito sa buong bansa. Grabe. So, we started in Las Nieves, Agusan. Kawawa. Then we went to Bohol and then kawawa tayong mga Pilipino Pilipino. area. Pero we were already flooded with a lot of information. Ganon din ang mangyayari dito sa pan na to eh. Once na nag-umpisa ang investigation, hindi mauubusan ng mga informasyon ang ating mga investigating agency. Kaya sana mag-umpisa na talaga yung investigation. Dahil ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Para mo sinabi na yung kriminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo, alamin mo pang mga krimen na ginawa. Ako. No. Ay, hindi ko naman sinasabi na puro sila, lahat sila dyan involved. Marami rin dyan, matitino dyan, House of Representatives. Pero na-overwhelm lang sila. Mas marami kasi may kalokohan dyan. It's about time na talaga we have to deal with them. And we have to deal with them straight. Diretso na kasi I just came from a meeting sa LCP, League of Cities. And I was the former Secretary General. Talagang maraming lumapit sa akin ng mga mayors. Sinabi nila sa akin talaga na sama talaga ng loob nila talaga sa nangyayari ito. At binanggit nila sa akin yung mga kung sino-sino ng mga politiko, na korap na politiko na pinapagit nila kung mga ginawang kalokohan sa lugar nila. And sabi nga nila, they're willing to join me kung sakaling patawag man ako sa House of Representatives. Just a follow-up, sir. Imagine how brave itong si Magalong ha. Handa siyang pumunta sa House of Representatives kung ipapatawag siya sa mga ibinubulgar niya. Okay? Yung dalawang... Tapos ang House of Representatives ngayon, ito pa yung sinangkot nila ha. Na mukhang siya pa yung may kasalanan eh. Congressman na binabanggit nyo, incumbent sila. And do you have an information kung more or less magkano ang kickback nila? Thank you. Incumbent sila. In fact, tatlo na nga yan eh. Nakalimutan ko lang palang banggitin na meron pa pala kami isa. Lahat sila incumbent. At matatakaw. Grabe. Hello. Hi, Mayor.
Ivy Reyes from Billionario po. Dati rin po akong taga Baguio. I have to... Kailangan talaga tayong mga ganitong mga government officials, yung mga honest. Kung gusto tayong, kung gusto natin na yung bansang Pilipinas ay umasenso, ganitong type of official ang kailangan natin. Questions for you, Mayor. First, you ordered a third-party audit on a rock shed along Cannon Road. And when I used to live there, kahit konting ulan lang po, nagla-landslide sa Cannon Road. So, kamusta na po yung infrastructure development sa Cannon Road, sir? Well, that was my proposal doon sa council. Kasi ngayon, nag-withdraw nga ako doon sa nomination because I've been the chairman of the council, yung Bliss Development Authority. Kasi meron na kaming parang MMDA sa Baguio, no? And it lapsed into law in 2021. Unfortunately, for 2 years, almost 3 years, walang pondo. So ngayon pa lang, na-activate yung administration niyan, yung executive, yung management ng Bliss Development Authority. And 3 days ago, nagkaroon na din ng panibagong election for 2025 to 2028 at least. And I withdrew my denomination kasi tapos na ako eh. Ito ko naman na iba naman ang mag-take over there as chairman. At na-raise ko nga yan. Let's us immediately come up with a third-party audit doon sa body. And ang nangyari, nung sabi ko na let's immediately prepare a resolution and send it to DPWH, yung isang membro ng council na bago, sabi niya, kailangan pa, pwede bang i-delay muna natin, ibigay muna natin doon sa committee natin at pag-aralan muna ng committee. Sabi ko, this is already a sense of we should act on this with a sense of urgency because this is a safety issue and economic issue. Impacted tayo lahat dito. Tapos sabi nung isang membro rin na i-deliberate na lang natin during the induction. So nagkaroon ng induction kahapon, walang deliberation kahapon. So mag 3 weeks na, napakabagal nilang mag-umaksyon. Hindi ko rin alam kung sinong pinoprotektahan nila. Obviously, may pinoprotektahan sila. Grabe. Ayan ang problema rin sa local government. Yung mga mayors namin, yung mga governors, kanya-kanyang protection din doon sa yung mga napapakinabangan nila mga korap na politiko. Alam niyo sa totoo lang, ang kawawa dito, taong bayan. Kasi, example kung merong isang kongresista na, for example, flood control projects, harap-harapan yung ninakaw na mga pera. Kasi idadaan man yan sa mga contractors and ang contractors magbibigay yan ng pera sa mga kongresista. Yun na yung for example, ang flood control na yan ay gagasta ng 100 million. Hindi syempre, ang igagasta nila dyan ay 60 million lang. Yung 40 million, ibubulsa na yan nila. Kung papaano nila yan ibubulsa sa mayor at sa contractor, sa kanila na yan. Mas matindi pa nga itong sinabi ni Magalong kasi naging contractor pa yung kongresista dito. May sarili na silang negosyong mga contractors na. So, ang pinaka mahirap pa talaga ay itong mga kongresista na ito, pinagtatakpan pa ng mga nakasurround sa kanya ng mga government officials. Sabi nga dito sa statement ni Magalong, pati yung DPWH sangkot, pinoprotektahan pa. Kasi alam naman natin yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, kung sino yung mga district engineers, kung sino yung mga secretaries doon, magtitiklop na lang ang kanilang bibig. Kasi kung bibigyan lang naman sila ng kaunting pera o bibigyan mo na yan ng yung like for example 20,000, wala na, okay na yan sa kanila. Basta mananahimik ka lang. Example lang ito Ganito po ang nangyayari ngayon sa ating mga local government, sa lipunan, mga kongresista. Sobrang laki po ang ninakaw ng pera ng taong bayan sa bansang Pilipinas. Sabi nila, wala namang pera ang napuno tayo sa utang. Paano hindi tayo mapuno sa utang
na utang tayo ng utang na hindi naman naibalik sa ekonomiya yung mga inutang natin dahil sa mga ganito nilang mga ginagawa. 'Di ba? Alam ko, maraming ngayon na mga nanunood dito na makarelate. Kung meron man kayong mga kamag-anak dyan, na mga contractors, mga kamag-anak dyan, na mga politicians, at kayo po'y nakakarinig nitong vlog na ito, alam nyo, kayo ang dahilan, ito mga nagnakaw ng pera ng bayan, kayong dahilan na hirap ang Pilipino ngayon. Kahit nga yung binanggit ni Bongbong Marcos na libreng hospital, hindi yun talaga libre eh. Yung mga libre doon, yung sa ward. Ang gusto ng Pilipino na libre, yung talagang kahit anong sakit libre. Kasi hindi naman exempted ang mga mahihirap nating mga kababayan sa mga mamahaling sakit. Meron tayong mga mamahirap, ano tawag doon, mga mahihirap na mga kababayan natin na ang kanilang mga sakit ay social rin, ang kanilang mga sakit sobrang mahal rin. 'Di ba? Hindi man yan exempted. Ang sakit ay walang pinipili, mapobre ka man o mayaman ka lang. Buti kung mayaman ka. Tapos yung sakit mo ay pampobreng pangsakit. Okay lang 'yon. What do I mean? The reality here is marami pong mga taong bayan na namatay sa hospital dahil wala na silang pera. Nag-decide na lang sila na, sige, hindi na lang ako magpapa-hospital kasi mamamatay ako sa bayarin. Namatay rin sila sa sakit nila. Ibig sabihin, ang ikinamatay ng mga may sakit dito sa Pilipinas ay walang pambayad ng pera. Hindi sila namatay dahil sa sakit. Namatay sila dahil wala na silang pambayad na panggamot nila. Kung hindi pa kurakot sana itong mga ginagawa ng mga kongresista, ang dami sanang mga natulungan na mga may sakit sa atin. Meron nga akong na-research Merong isang bansa, libre ang hospital. Pati yung gobyerno nila nagbibigay ng mga monthly na $1,500 per month bawat isa sa mga mamamayan nila. Yung iba hindi pa nila tatanggapin raw kasi pride and ego. Bakit naman namin kukunin yung binibigay ng gobyerno, may pera naman kami. Walang mahirap sa bansa nila. Puro sila lahat mayaman doon. Type nyo yan, Switzerland. Yung bansang Switzerland. Ganyan sila kayaman. Yeah? Walang mahirap doon. Libre lahat yung mga eskwelahan at mga hospitals doon. Basta under the program of the government. Dito sa atin, pati nga, 1 kilong bigas, 20 pesos. Yan nga ang sabi. Bakit nyo may pag-gimmick pa kayong 20 pesos per kilo na bigas? Para sabihin na natupad talaga yung sinabi niyang 20 pesos per kilo? Utot mo, Bongbong Marcos. Yung 20 pesos per kilo mo, yung gimmick mo na yan, bakit hindi mo gawing libre ang per kilo ng bigas? Matutuwa pa ang taong bayan. Ilibre mo na yan, di ba? Yan ang sabi ng mga ni Basti Duterte. Ilibre mo na yan. May pa 20 pesos per kilo ka pa nalalaman. Di ba? Kakahiya kayo. So, that's the reality po. Ganito na po talaga ang realidad natin. So, tayong taong bayan, anong masasabi nyo dito? Hahayaan na lang ba natin itong mga corrupt na mga government officials na ito? Papayag lang ba tayo? Baka isipin yung mabuti. You better think twice before it's too late. Di ba?
Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section ha. Anong argumento nyo dito? Ipalabas nyo ang inyong galit sa comment section. Guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay? At sa mga ngayon lang nanood sa aking vlog dito sa Donmar TV, consider i-subscribe itong channel natin ha. Kasi libre lang, walang bayad ang mag-subscribe. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Kung meron man tayong live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.